Magandang oras mga ka-treasure hunters. Meron tayong natanggap na video dito galing kay Dennis Mordino. Ito ay isang marker na nariyan sa creek. Okay, ang creek ay isa yan sa triangulation ng treasure. Maliban sa creek, pwedeng bato ang katriangle niyan at isa pang malaking bato. Ang hapon ay hindi talaga yan magbaon kung basta-basta lamang na walang creek. Ang creek talaga ay napaka-importante sa pag-locate nila ng item. Isa sa marker na hindi nawawala ang creek, lalo na kapag hindi ito dead creek, hindi patay na creek. So ano bang meron dito? Okay, so meron ngang itsurang parang pawikan, no? Kung tingnan natin, mayroon siyang mata dito sa baba niya. Sa bandang itong binilugan ko. Ayan, yan ay mata na pababa. Mamaya gagawa tayo ng illustration kung saan tayo pwedeng maghanap dyan. Ito naman yung bibig niya. Kung nakita nyo, para siyang palaka, no? Hindi siya pawikan, pero meron siyang parang isang kanang kamay na nariyan, no? Ayan, no? Parang parikpik na kanan. Ayan, so isa rin yan sa mga pointer kapag mga turtle or amphibian markers sa gilid ng creek. Meron din siyang guhit sa may mata. Ito yung mata niya, nakaturo sa tubig eh. Kaya ang mga treasure sa creek ay napakahirap niyan hanapin kapag nakabaon sa creek. Ang tsansa lamang na makuha ang treasure sa creek ay kapag nakalagay ang item sa loob ng bato. At kapag nakalagay ang item sa loob ng bato, item ay yan yung gold. Kapag nakalagay sa loob ng bato, ibig sabihin, hindi yan marami. Pwedeng isa, pwedeng dalawang gold bar lamang ang sinuksok sa butas ng bato at tinakpan ng semento or patching ng semento. So ito yung ibabaw ng bato. Merong dalawang guhit, pwedeng man-made yan. Merong bibig, merong mata. Ayan, so pwede nga siyang marker. Ngayon ang gawin dito ay kapag meron kayong kahit dowsing rod lang dyan o pendulum, ay pwede kayong tumungtong sa ibabaw ng bato at gamitin yung locator nyo kung saan magturo. Kung yan ay magturo dito sa mata, sa baba ng mata ang gamit, o dito sa may bibig na may guhit, kapag yan magturo sa harap ng ulo, well, yan yung aking pinakamabilis na analysis dyan. Ang mata at ang nguso ang sundan at gamitan talaga ng pang ano nyo, pang locate, mga locator nyo, kahit mga man-made lang yan, gamitan nyo. Kasi kapag merong treasures, gagana, mag-function talaga ang mga kagamitan. Ng, iba yung lakas ng, ng pagkilos ng kagamitan kapag meron talagang deposito. Okay, so ito yung bibig ko. Ayan o, parang parang lips, di ba? At dito sa bandang kaliwa, ito merong mga maliliit na guhit na parang mata rin siya. Sa kabila, napakalaging mata dito sa bandang kanan. Okay, so gawa na tayo ng ating ilustrasyon para mas maintindihan to ng ating ka-TH na nagpapatulong kung saan pwede. Okay. Alright mga ka-TH, so ito na yung ating ilustrasyon ngayon kung saan na direksyon tayo mag-detect o pwedeng maghukay. Okay, so ganito yung itsura. Atin muna i-trace. Ito, ganito yung itsura niya eh. Para siyang palaka na may dito, may kamay.
Meron siyang dalawang guhit dito, merong mata na malaki, merong bibig dito, at merong manipis na mata dito na nagaganon. Dito naman merong tatlong nagaganon na guhit. Okay, so pwedeng man-made ito. At sabi ko kanina, tumungtong kayo sa ibabaw nito, itong malapad na palaka, at hawakan nyo ang inyong mga locator kung saan magturo. Ang unang ano ko rito ay dito sa mata. Ito yung unang analysis ko. Merong dalawang guhit, pwedeng 2 meters galing sa mata, 2 meters. Halimbawa, ito yung 2 meters, so dito. Ayan. So, meron tayong tatlong pointer dito. Mata, and then yung kanyang ulo. Siyempre, ito yung gitna niyan. Itong dito na dot, manipis lang to. Ano lang to? Natural pattern. So, dito tayo magbase sa lips kasi itong bibig niya ay parang lips. So, sundan ang direksyon niyan. Kunin din tong dalawang guhit. Kasi pwedeng ang dalawang guhit ay dito yan sa lips. So, ganun din. 2 meters. 2 meters lang ang distansya. At itry nyo rin pag ang 2 meters sa locator nyo pag detect kung iikot dyan. Pwede kasing mababaw lang to. Kapag treasure in the creek, nilagay talaga yan sa simento. Simentong box para hindi matangay ng agos ng tubig. Kaya nilagay nila sa simentong kahon. Maliliit lang na cemented box yan. Sa 2x3 feet. So 2x3 ganito ang itsura niya, no? 2x3 feet. Simento ang laman niyan ay nasa 4 hanggang 6 lang na gold bars. Kasi malalaking gold bars yan. Meron kasi akong nakita na recovered treasures na nakuha dito sa amin na nakalagay sa cemented box na 4 lang ang laman pero 20 kilograms bawat isa. So yun, sa creek din yun nakuha. At ang nakakuha nun ay isang construction ng gumagawa ng dike, ng diki. Okay, so pangatlo, merong misteryo tong dito, itong palikpik niya. Tingnan nga natin sa ibang litrato yung palikpik. So ito yun, no? Ayan, so kitang-kita natin parang man-made siya na na dot, triangle. Naka-triangle. So supporting siya sa palikpik to. Kapay tawag sa Bisaya. So tatlo, pwedeng 3 meters, parehong direksyon yan. Ang kapay niya o palikpik ay dito nagtuturo. Itong tatlong dot, atin yan i-connect. So magiging arrowhead siya. Dito rin siya pupunta. So 3 meters tayo diyan. Testig sa unahan. Mga ka-TH. I-detect nyo rin kapag iikot dyan sa tinuro ko ito, ang inyong locator, so pwedeng meron dyan. Okay, so tatlo lang lahat ang direksyon na tinuturo. So baka sa tatlo ay swerting merong isa. So ito yung mata, napakalaking mata niyan, dalawang guhit. At dito yan, kanina sinabi natin 2 meters dahil dalawang guhit. Distance yan. Itong lips naman dito, ito lips yan eh. Kung kunin natin ang gitna ng ulo, so dito siya papunta, 2 meters pa rin kinuha natin dito. At itong palikpik, ito yung triangle. Sundan yung triangle in 3 meters. Okay, so yan lang aking partial analysis sa ating ka-TH na Dennis Mordino. Maraming salamat. At sa
Sa nagnanais o may gustong ipa-decode sa atin, send nyo lang sa aking Facebook na ito, SAR, ganyan na spelling yan, SAR Limar. I-PM nyo lang, mga ka-TH. I-PM nyo lang sa FB ko. At minsan o marami talaga napunta sa spam kaya hindi ko makikita. Kasi kung hindi pa tayo friends sa Facebook, mapunta sa spam yung mga message nyo. Kasi ang Facebook ay ano yan parang nakita niya ba na ano ba itong pinapadala nila, mga parang mga encrypted message, di ba? Mga treasure sign and symbols kaya nilalagay ng Facebook sa spam. Hindi natin makikita kasi merong nag-comment sa aking YouTube na ang tagal-tagal niya daw nagpadala, wala pa akong reply. Nasa spam nalagay yun, mga kababayan. Kaya kung ang dapat ay ma-add nyo ako as a friend para hindi mapunta sa spam ang mga messages. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. At ingat kayong lahat dyan, mga katigads.